Oh, good morning sa lahat ng mga DDs. Good morning. Ako ay taga Mindanao. Pumunta lang ako dito para titingnan ko si Tatay Digong. Pero parang hindi pa lumabas eh. Kaya bantayan natin talaga kung ano ba ang balita. Hinarap pa siya o hindi. Kasi parang nagtatago na yata sila. Balita ko mayroon daw deliver na Pampers. Yun ang narinig ko. Si Tatay Digong, noong nakaupo pa siya, walang mali talaga ang ginagawa niyang war on drug. Talagang tumpak ang dapat imbestigahan yung mga luho ng mga buhaya. Bakit iniimbestigahan kung saan sila nakabili niyan? Pira siguro niyan ng mga negosyo nila na nakatago. So, kaya magbantay tayo talaga. Hindi pwede na hindi natin bantayan si Tatay Digong, baka mawala. Wala na tayong Tatay Digong. Bakit na ng mga buhaya? Baka lalapain, kawawa naman. Boss, ano pangalan mo? Ano? Bago ka ba sa? Ha? Binti-binti muli tayo. May naligaw. Hello? Wet. Dry. Wet and dry. Oo. 20-20 lahat ng grase. Pasok! Presyong divisoria lang ito. Mga kababayan, bakit po tayo nandito? Kasi dapat ipakita natin at iparinig natin sa Congress kung ano ang dapat nilang imbestigahan pag-aksakayan ng pera ng tax ng bayan. Yung ayuda po na nanggaling sa Amerika, hindi po natin alam kung saan nila dinala. Yung Maharlika Investment Fund na ni-railroad nila, minadali nilang ipasa dahil nangangailangan na raw sila ng pang-ayuda yata ng Tambaluslos na yon. Nasaan na ang kita ngayon ng investment na Maharlika? 500 billion. Yan dapat ang atin paimbestigahan. At yung kulang-kulang 2 tonelada ng shabu na nakuha doon sa Batangas, bakit, Alitagtag ba yan? Alitagtag Batangas, bakit wala na po? Walang nakasuha. Nasaan na yung driver? Yes. Yan dapat ang maimbestigahan. At mga kababayan, yung kahapon lang po, sariwang-sariwa, yung balita na nahuli itong si Garma. Yes. Mga kababayan, mayroon po tayo rito isang OFW, or may mga OFW po tayo mga kababayan, at marami po sa atin, dumadaan sa immigration pag pumupunta tayo ng ibang bansa. Napakaigpit. At malalaman mga kababayan kung mayroon ka pong visa or wala. Sa buwatan. Kahit nga po mga kababayan, wala kang visa yung bansang pupuntahan mo katulad ng Hong Kong or Thailand or Vietnam, hahanapan ka pa rin ng mga reason, dahilan. Bakit hindi ito ginawa ng immigration? Bakit ito nakalusot? May padrino. Bakit ito nakalusot? Maliwanag mga kababayan, dyan po sa ating immigration, kung wala pong sabwatan na naganap dyan, inutil. Yan po dapat ang ating imbestigahan. At yung 25 tonelada na ginto, saan nila dinala ang pinagbilhan? Ito pa mga kababayan, yung IDCA sites, sinasabi ni Marcos noon, ito daw ay para makatulong sa mga rescue operation pag may mga disaster. Ang dami na pong nangyaring bagyo sa ating bansa, disaster. Wala pa po tayong isang kano na pisot na pumuntaron. Diba? Bakit hindi ninyo imbestigahan yan? Yan ang dapat ninyong imbestigahan. At ang pinaka-famous sa lahat, yung 5,500 flood control project na 1.4 billion araw-araw ang budget. Bakit wala sa inyong kumikibo mga tambaluslos? Nakikinabang ba kayo?
dito. Ngayon kung hindi kayo nakikinabang, imbestigahan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil, bakit? Sa kabila ng pinunduhan ninyo ng bilyon-bilyon, araw-araw. Ha? Oh, yan na. Yung PM, importante yun. Oh, isa pa yung PhilHealth, mga kababayan. Oh, bakit kukunin yung PhilHealth na napakarami po, mga ospital, kulang-kulang ng gamit, kulang-kulang ng mga pasilidad. Kukunin pa yung pera ng hindi naman dapat yun sa kanila. Yan ang dapat ninyong imbestigahan. Kung ano-ano ang gusto ninyong imbestigahan. Puro kayo mga katarantaduhan dyan. Hindi nyo ba alam, karamihan sa mga nag-iimbestiga ngayon dyan ng mga tambaluslos, lahat yan, puro sip-sip buto kay Tatay Digong yun noon. Tama. Tingnan nyo sa mga si Abante, ay, pinsan ko yan si Go, Senator Go. Pinsan kita. Sabi naman ni Senator Go, hoy, di ako papayag, angkil kita. Tanda-tanda mo na, didilat-dilat ka pa, pastor ka pa, wala kang kamural-mural. Di ba? Yan ang dapat imbestigahan ninyo. Wala kayong moralidad. Mga tambaluslos eh. Manood lang kayo mga kababayan sa mga dating mga video. Lahat ng mga yan. Si Ace Barbers, di ba bilib na bilib yan noon? Lahat ng mga yan, ng mga nandyan. Puro tiklop tuhod yan noon. Yung pala mga kababayan, ito pala ay nagbabalat kayo ng mga buhaya. Hindi na po unyango kasi manipis ang balat ng unyango eh. Yan pala yon mga kababayan. Budol pala. Budol lang pala ang nangyari sa atin. Yan ang dapat imbestigahan. Hindi kung ano-ano mga inimbestigahan ninyo. War on drugs. Nakita nyo naman ang tahitahimik. Wala nang mga huldapan, wala nang mga karnaping, wala nang mga rape, mga pagpatay ng panahon ni Tatay Digong. Ngayon, kabi-kabila, ang daming nawawala. Manood lang kayo sa Facebook or sa mga YouTube. Ang daming mga nawawala. Bakit? Si Pastor Kibuloy, iisa lang na hinahanap ninyo. Libo-libong pulis ang inyong pinapunta roon. Samantalang itong mga nawawala natin mga kababayan, ordinaryo mga kababayan, hindi ninyo hinahanap, napakarami nito. O, sino rito sa inyong nagpi-Facebook? Di ba, ang daming nakikita natin na naka-post, share, pakishare, nawala si ganito, nawala si ganon, bata, matanda, bakla, tumboy, may ngipin, nawala. Di ba mga kababayan? Yes, pero di na. Ito dapat ang pagtuunan ng pansin at pag-aksayahan ng pera ng bayan. Ay yung iba dyan, may nagsasyaron pa nga eh. Sa kapal na mga mukha ninyo. Nasaan yung PCGG? Wala eh. PCGG, una yatang una nang inabulish yun eh. Una nang inabulish yun, yung pagkaano niya. Tinanggal na, di ba? Una na yung kagad, yun ang kagad ang inuna niya kasi nga, yun ang magsisita sa kanila. O, di ba? Si ano yun eh, si pangalan nun? Si Bilgi ka, di ba? Bilgi ka? O, yun, mga kababayan. Okay. O, sige. Mag-aantay po tayo rito at mag-aabang po tayo sa magaganap at hindi po natin iiwanan si Tatay Digong. Samahan niyo po kami, mga kababayan. Duterte! Duterte! Duterte!